Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Ivy Castromayor from CRC Maine at tayo po ngayon ay dadako sa ating tinapay mula sa langit, ng ating araw-araw na devotion ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at tunay nga na kayo ang nagbibigay ng patuloy na kalakasan sa bawat isa. Sa umagang ito ay dinadalangin namin ang inyong paggabay sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, ng inyong Holy Spirit ay magabay sa amin to open our hearts, our minds, na maintindihan at patuloy na maunawaan ang nais pong iparating sa mga talata ang aming babasahin. Tunay nga Panginoon na kayo ang God of wisdom and knowledge and understanding, kaya dalangin namin na kayo po ang manguna sa aming pag-aaral na ito. May the power of your word be revealed, O Lord, at basbasan niyo rin po ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong salita ngayong umagang ito. Kayo po ang madakila, maitaas, in Jesus' name. Amen. Praise God. Ang pamagat po ng ating tatalakayin ay ang tugon ni Jefte sa mga pinuno ng Gilead, o sa English po ay Jefte's response to the leaders of Gilead. Atin pong basahin mula sa Hukom chapter 11 verses 9 to 11. Ito po ang ating teksto, chapter 9. Sinabi ni Jefte, kapag isinama ninyo ako sa pakikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno. Verse 10. Sumagot ang mga pinuno ng Gilead, saksi si Yahweh sa ating napagkasunduan. Gagawin namin ang lahat ng sinabi mo. Verse 11. Kaya sumama si Jefte sa kanila at ginawa siyang pinuno at puno ng hukbo. Pagkatapos ay ipinagpauna ni Jefte kay Yahweh sa Mispa ang lahat ng kanyang sinabi. Praise God. Ang buhay ni Jefte ay isang kwento ng pagbangon mula sa pagkabigo o mga rejection at pagtatakwil. Si Jefte ay anak ni Gilead at ng isang bayarang babae o isang prostitute. At dahil dito, siya ay itinakwil at pinalayas ng kanyang mga kapatid. Siya ay isang matapang na mandirigma, kaya noong sa oras ng kagipitan, ang mga pinuno ng Gilead ay lumapit sa kanya upang humingi ng tulong laban sa mga Amonita. Sa talatang 9 to 11 ay makikita natin na ang prinsipyo ng isang taong nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng madilim na nakaraan, at makikita rin natin ang kanyang matalinong pagtugon sa mga desisyon, sa pagdidesisyon, at lalo na no siya ay kinausap ng mga pinuno ng Gilead. Atin pong himayin ang mga talata. Una, pagkakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon po sa talata 9, nabanggit ni Jefte, kapag niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay. Dito lamang ay nanikita natin na hindi lamang nagtitiwala si Jefte sa sarili niyang galing bilang isang malakas na mandirigma. Alam niyang ang tagumpay ay galing sa Diyos, at sa ating mga buhay, madalas tayo ay umaasa sa sarili nating lakas o kakayahan. Kaya dito ay tinuturuan tayo ni Jefte na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagpapasailalim sa kalooban ng Diyos. Ito ay naganap noon siya ay nakipag-usap sa mga pinuno ng Gilead. Kaya sumagot naman ang pinuno ng Gilead. Sa ating pangalawang talata, sa talata 10, ay makikita natin ang kasunduan sa harap ng Diyos. So sumagot ang mga pinuno, saksi si Yahweh sa ating napagkasunduan. Ang kanilang mga tugon ay nakikita lamang na sila ay sumumpa sa ngalan ng Diyos. Ipinapakita nito na ang kanilang alyansa ay hindi lamang politikal, kundi espiritual. Kapag tayo ay gumagawa ng mga decisions, lalo na sa trabaho or family, inilalagay ba natin ang Diyos bilang saksi? Ang mahalaga ay ang integridad, ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Dahil alam natin ang lahat ay nakikita ng Diyos. Sa mga pagkakasunduan, ating tandaan na mahalaga pa rin ang nagiging tapat tayo at lagi tayong sumasailalim sa kalooban ng Panginoon. At number 3, sa talata 11 ay makikita natin ang pagpapasailalim at pagtatalaga. Dito, sabi doon ay ipinagpauna o isinuko ni Jefte kay Yahweh sa Mispa ang lahat ng kanyang sinabi. Dito nakita ang pinakamahalagang bahagi. Ito ay ang panalangin ni Jefte. Bago siya humarap sa mga kaaway, ipinagpauna niya muna
or isinuko niya ang kanyang mga plano sa Diyos. Ang tagumpay ay hindi nakabatay sa galing ng armas o sa lakas ng kanyang katawan o sa tikas ng kanyang galing sa pakikipagdigma, kundi ito ay nakabatay sa pagtitiwala niya sa Diyos na siya nagbibigay sa kanya ng tagumpay at lakas. Kaya bilang application sa ating mga buhay, una, makikita natin na sa buhay ni Jefte ang rejections to redemption. Ginamit ang buhay niya upang mailigtas ang Israel. Si Jefte man ay itinuring na walang kwenta ng kanyang pamilya or kanyang mga kapatid, ngunit siya ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang Israel. Ang ating mga nakaraan o ang tingin ng mga tao sa atin ay hindi nagtatakda ng ating kinabukasan dahil ang Diyos ay may kapangyarihang magtaas sa mga itinatakwil. Kaya magtiwala lamang tayo sa Diyos na kahit may mga rejections tayong pinagdadaanan, hindi ibig sabihin nun ay isa ng kabiguan o failure dahil ang Diyos ay siyang nag-aahon sa atin sa lahat ng mga kabiguan. Pangalawa ay ang tamang motibo. Tandaan natin na bagamat humingi ng posisyon si Jefte bilang maging isang pinuno, ang kanyang layunin naman ay nakatuon sa pagpapalaya sa bayan ng Diyos sa tulong ni Yahweh. Hindi iyon para lamang sa kanyang sariling pagtaas o pagiging superior or bilang maging isang sikat na mandirigma, kundi ang pagiging pinuno niya ay para matulungan ang bayan ng Israel. Pangatlo, sa ating application ay ang panalangin bilang unang hakbang. Tandaan natin ang halaga ng panalangin ay ang unang option na ating dapat ginagawa. Hindi ito second option, hindi rin ito last resort. Ito ang unang step o hakbang na ating gagawin. Kaya ang ginawa ni Jefte na pagpapasailalim sa Diyos o isinuko niya ang lahat at sinorender niya ang kanyang sarili sa Panginoon sa Mizpah ay nagtuturo sa atin na ang panalangin ay hindi huling option, kundi ito ay unang hakbang sa anumang laban ng buhay. Kaya dito mauunawaan na si Jefte ay hindi lamang magaling na mandirigma, kundi isang taong may pusong mapaglingkod sa Diyos at pusong mapagpanalangin. Sa atin pong inaral ay marami po tayong steps na susundin, kaya pinakamahalaga ay ang panalangin bilang unang hakbang. Kaya sa pagtugon ni Jefte, siya ay nagtagumpay. Praise God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami sa pagkakataong matutunan namin ng iyong salita ngayon. Araw na ito, tunay nga na ikaw ang Diyos na nagtataas sa mga hinamak at nagbibigay ng tagumpay sa mga nagtitiwala sa iyo. Tulad ng buhay ni Jefte, ay nagtiwala siya sa iyong kapangyarihan upang manguna sa labanan laban sa mga Amonita. Hiniling po namin ang iyong patnubay sa aming mga personal na laban at pagsubok. Ipaalala mo po sa amin na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa sariling lakas, kundi sa iyong biyaya at awa. Turuan mo po kami na maging tapat sa aming mga salita at panata sa iyo, na maging responsable sa aming mga pangako at huwag gumawa ng mga desisyong padalos-dalos. Paalala mo sa amin ang aming mga buhay at mga desisyon ay dapat maging saksi sa iyong kabanalan, tulad lamang na ginawa ni Jefte sa presensya mo sa Mizpah. Sa aming pagtatapos, bauninawa namin ang aral at katapatan at pagtitiwala na tunay nga ang victory o ang katagumpayan ay nagmumula lamang sa iyo. Naway ikaw ang manatiling pinuno at tagapamahala sa aming mga buhay. Ito po ang aming samad dalangin, Panginoong Hesus. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. To God be all the glory, at patuloy po nating subaybayan ang tinapay mula sa langit every day at ating pong masasaksihan ang marami pang mga magagandang aral at magandang mapupulot natin sa salita ng Diyos. To God be all the glory. Salamat po.